Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning.
morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Isang makulimlim na umaga. Sigurado uulan na naman ito, high tide na naman muli. High tide, pero hindi bali, wala nang baha. Wala nang baha sa mga kalsada. Sa mga matataas na kalsada, pero sa katabing kalsada, punong-puno ng tubig. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yung rainy season. Itong tinatawag nating wild. Mga waterborne disease na problema na naman na darating yan sa panahon ng tag-ulan. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig ya kabuasan at balang sinansakay pinablin dumaringal na sayang programa tayo. Early in the morning, agaw na Sabado, i-Karma Health Option. Kaiba tayo si Dr. Glenn Soriano. Kasi kato sa mangiter na saratay paliwawan, nilira at sarayay nandurumaran sakit, ya posibleng lik na antayo, sayay panaon na mamauran o dino rainy season. Naimbag nagsapa, naimbag nga bigat, kada kayo amin na po. Magandang umaga po, Dr. Soriano. Oy, good morning, partner. Good morning na naman sa lahat na nakikinig dito, DWIC, at pati ating live streaming, nanonood dito, national, international nga pala ito. Yes, oh. Good morning dyan sa mga taga-California, taga-New York, at dyan sa Canada. Europe, Canada. Doon naman tayo lahat eh. Basta kung saan makaabot ang Facebook, andun tayo. Good morning sa lahat. Baka doon hindi good morning eh. Baka good night na. So, marami po tayong katanungan kay Dr. Glenn Soriano. Yung cellphone number po niya, 0916-672-6056. 0919-991-7986. Yan po ang personal number ni Dr. Glenn Soriano. Pero ang number ng ating himpilan, 0968-677-7070, 0920-954-8473. Pag-usapan po natin itong panahon na naman ng tag-ulan, Doktor. Marami na namang kakalat na sakit. Itong tinatawag nating wild. Kasama na dyan ang leptospirosis, influenza, saka dengue. Dengue. Ayan. So, kapag ganitong panahon, mataas ang kaso ng dengue. Pero dito sa ating lalawigan, ang pinakamataas na kaso ngayon ay rabies. Rabies. 5 na po ata ang nasawi tungkol sa rabies. Marami tayong mapag-uusapan. Well, ito lang, meron ako narinig kanina umaga at saka napapag-isipan ko itong mga waterborne diseases, etc. Dulot ng itong tubig, dulot ng dala ng mga lamok, itong mga viruses, ganon. Ang nagdadala nito mga waterborne diseases, actually, kasama dyan ang lamok. Okay? Lamok, lepto, daga, ganon. Ang talagang ang vector, ang nagdadala, iba eh. Hindi sila ang cause ng sakit. Lepto, merong bacteria, virus yan, pati ang dengue, merong bacteria yan, dalan din ng lamok. Ngayon, kung ang sisisihin natin ang lamok, bakit naman? Ang
para tayong baliktad sa utak eh. Ang utak ng lamok, napakaliit. Ang utak ng tao, malaki. Bakit hindi natin gamitin panlaban yan sa lamok? Ito yung mga kasabihan din natin ng Kwan. Don't shoot the messenger, di ba? Precisely, Kasi sila lamok, sila na nagdadala ng message. Ang lamok, dala niya, ang itong daga, ang dala niya is leptos. O ngayon, ang sinisisi niyo yung daga, dinisisi niyo yung lamok. Pero mayroon naman tayong utak na panlaban na. Kailangan ng, ito mga waterborne disease, mayroong konting disiplina yan sa tao. Gamitin natin ang malaking utak natin para labanan itong mga causes. Yung dengue, nababahay yan, yung lamok, dun sa may tubig na nakaimbak na hindi inaasikaso ng mga tao. Tapos sisisi mo yung lamok. Itong daga naman din. Sila mga survival din yan nabubuhay din sila, may ikot-ikot lang naman. Umiihi din yun, ganun. Kung may kalinisan ka, may disiplina ka sa paligid mo para maiwasan mo itong mga daga at lamok, hindi tayo magkakaroon ng lepto at saka itong dengue. Yan. Bakit natin sisisihin yung mga maliliit na utak ng tao, magagandang malaking utak, gamitin natin ng konti, di ba? Pero yan ang opinion ko. Kadalasan, Dok, buti pa nga yung bulalo saka dinakdakan dahil may utak. Yung iba, pero los bios. Ulitin ko, don't shoot the messenger. Yun. Kapag nakita mo na yung daga, mag-isip ka na, baka magdadala ito ng leptos. Kailangan linisin ko na itong paligid ko. Correct. Ganon din sa lamok. Ngayon tag-ulan, titignan mo kung nasaan yung mga naimbak na tubig para ito ay linisan mo at hindi pamahaya ng manok. Ng lamok. Kung lahat ng tao conscious, ito ginagawa natin ito sinasabihan natin ng tao na maging aware kayo, maging conscious kayo sa mga causes nito mga sakit. Waterborne na nga marami na nga ang tubig. Tingnan niyo yung paligid niyo, may manaka ng tubig diyan, linisin lang yung mga dumi, basura, para linisin na lang ng konti. Konti lang naman effort diyan araw-araw Yung hangin din ba, Dok? Di ba nagdadala rin ng respiratory naman yon. Respiratory diseases yon. So tayo talagang concentrate sa waterborne. Ito nga, problema ko ito last few days na binanggit nyo. Yung bahay namin nandun sa may isa magandang daluyan ng tubig. Nilinisan nga yung katabi, tinaas ngayon. Lahat naman ng tubig dati nakaimbak doon sa lugar na yan, nandun na sa amin. Yun. Wala nang baha. Walang baha sa kanila. Pero may tubig. Lumipat na sa amin. Walang baha pero may tubig. Mataas ang tubig. Yun na nakakatawa nakita nila yung butas ng karayom. Hindi po nila nakita yung tainga ng elepante. So, ngayon, ano po ang sakit na maidudulot ng itong waterborne disease, Doc, at ano po ang dapat gawin natin dito? Ayan, yung ang tawag doon, yung mnemonic nga ng waterborne is yung WILD, di ba? W-I-L-D, waterborne, W, I, infectious, lepto, dengue, yun nga. So, umpisa ko kanina, yung opinion ko is wag natin isisihin ang vector. At tayo naman, meron tayong magagawa para ma-prevent ito. Alam niyo, parang taon-taon naman ito nangyayari Pag umpisa na ng mga tag-ulan, ganon. Alam niyo, pag nag-umpisa yung ulan, sandali lang mangitlog yung lamok doon sa tubig na nakaipon. Simpleng sikit, nakita mo na sa tabi ninyo o nasa bahay, iitlogan na ngayon, sandali lang, mag-hatch na yun. So, simple lang, it takes less than 1 minute na buhos mo yung tubig, linisin mo na lang, ganon. So, ang magagawa natin is disiplina sa yung tabi-tabi yung ng bahay ninyo. Clean the environment. Yun lang, okay? So, hindi rin natin maiwasan na makalusot. Meron naman talaga. Nandyan na, lumilipad na yung lamok. Nandyan na, dala na niya yung dengue, dala na yung daga yung lepto, nandyan na. Makapasok sa katawan natin. Next line of defense. First line, di ba, kanina, discipline.
second line of defense is yung protection, sarili natin, ng ating immune system. Kasi kung immune system nyo is matino, matapang, pumasok man na itong mga virus, bacteria, hindi tatagal yan. Mga 3 days, tapos na yan. 2-3 araw. Second line of defense. Third line of defense, ito nga, kung nakalusot, infectious, mahina ng katawan mo, mahina immune system mo, ano magagawa? Gamot na. Emergency room, punta kayo, pa-check up kayo, bibigyan kayo ng tamang gamot. Hindi naman pwede yung self-medication, delikado yan. Porque yung katabi mo, merong dengue, mo inom ng gamot, hingi ka ba ng gamot na? Hindi, baka iba naman ang sakit mo. Magpa-check up ng konti. Yung bang paggamit ng mga spray, Doc, mga mosquito killer, nakakatulong din po ba yan? Nakakatulong kasi mamamatay yung vector. Ganun yan. Okay? Well, ako yung opinion ko, yung practicality ng lahat na yan, alam mo, farmer naman din ako. Alam mo yung peste ng mangga. Yung peste ng mangga, ito yung sinasabing kurikong. So, ang remedyo ng farmer, remedyo niya, temporary, magi-spray siya, mamamatay yung vector ng kurikong. Pero yung vector na yan, kung sino man gumagawa niya, insect, lumipat sa kabilang farm. Kung wala nang spray, di balik naman sila. Okay. Same dito with yung lepto, dengue, etc. Yung spray na yan, temporary lang, babalik din yan. Mas mabisa. Yung sinasabi ko kanina, konting disiplina lang sa paligid nyo na araw-araw, tuloy-tuloy, habang rainy season na, yun, linisan lang environment. Tapon yung mga naiipon na tubig, yung basura nyo, ayusin nyo ng husto para hindi tayo mag-a-attract ng mga nagdadala ng sakit. So, ibig sabihin yan, yung fogging, di ba, fumigation, yung fogging, pag nag-fogging ka sa isang barangay, lilipad yung mga lamok doon sa barangay na yun, lilipat sa kabilang barangay. Yung sa fogging, yung tatamaan ng dengue lamok, mamamatay, pero sa libo-libo, milyon-milyon, meron mga katakas. Saan siya pupunta? Doon sa kapilang barangay na hindi nagpa-fogging. Ngayon, kung tapos na yung fogging, wala na, napalitan ng hangin, balik na naman si maliit na utak na lamok. Okay. Kasi sasamantalahin yung mga taong hindi naglilinis. Ganun lang. So, ang importante dyan is kalinisan. Kalinisan. Okay. Yung public public health dapat ang umiral dito. Kumusta ba ang public health natin dito sa Dagupan? Meron ba tayo? Ganon. So, after the fact, it's parang sa atin yan after the fact lagi. Kung meron nasagasaan, saka papasok yung batas. Kung merong namatay, saka na-imbestigan. Delayed reaction. Pag kailan nandito na yung dengue, yung lepto, saka nagagawa ng paraan. Ito, public health prevention na ito. Dapat sa mga ganitong panahon, laban na itong public health. Ayan, ayusin. House to house. Sabihan yung mga tao, ito yung tubig ninyo rito, itong basura nyo rito. Medyo ayusin na yan para, sino may ito, barangay captain. Sabihin nyo, gawin nyo ito, barangay captain, yung sarili. Madaling gawin yan Kailangan talaga proactive. Proactive, yan ganyan. Preventive medicine. Ito, tayo, preventive medicine. Sasabihin ko sa inyo, inom kayo na ikarma araw-araw. Pero naman wala kayong konting disiplina para lang ayusin yung environment para hindi natin kailangan ng kahon-kahon ng ating ikarma. So kung hindi mo kaya maglinis ng mga paligid mo, mag-ikarma ka na lang. Yes. Well, di ba sabi ko sa inyo, yan, ilang lines of defense yan, yung personal, tapos yung itong mga preventive, tapos ikarma. Kailangan sabay-sabay lahat yun. Yan. Ganon. Ako po, habang nagpo-programa po kami, nag-iikarma po ako ngayon dito para lumakas ang aking immune system at lumakas din ang aking pag-iisip at marami tayong tatanungin kay Dr. Glenn. Kaya nga, mayroong programa ng gobyerno na 4 o'clock habit, di ba? Yung 4 o'clock, maglilinis. Yung 4S. Yes. Well, magaganda itong mga programang yan Sabi ko, marami akong naririnig, yung maglilinis, gano'n, barangay. Pero ako, simple, kaya nga yung nagkaroon tayo ng yung government unit na barangay para yung dapat yung awareness trabaho darating dun sa bawat tao.
Pero ang dapat in charge niyan, yung barangay captain. Yung barangay captain, imbis na nandun lang sa bahay, nanonood ng TV, etc., labas siya, maglakad siya para sabihan yung mga tanod, etc., na per house, itong gawin nyo. Araw-araw ito. Hindi yung tuwing election lang. Ganun lang. Ayun. Ito nga, smallest unit of government yan. Yeah, well, kaya nga ginawa yan. Kung wala tayong barangay, paano makarating ang gusto ng national government? Ang national government, sasabihin niya yung local government. Ang local government, sasabihin niya yung pinaka remote na unit na kayang magtrabaho. Yan yung barangay. Okay. Pero kung sa barangay level walang kumikilos, wala na. So, kailangan talaga dyan, nagkakandak sila ng survey, yung tawag natin dito, census, para malaman natin sino bang may sakit dito, o sino bang malnourished dyan, sino bang nilalagnat dyan, kung ano-ano mga klaseng sakit. May database na tayo. Meron, umpisa na nga ngayon. Meron, ano ba yung news kanina, itong malit na barangay, nag-umpisa na ang dengue, meron ng kaso. Okay, so kung meron ng kaso doon, meron ng area, isa, dalawa, tatlo, same area ba yan? Same bahay ba yan? Same barangay ba yan? So, sino sisisihin mo? Yung pasyente? Hindi. It's the barangay captain. Kasi hindi nagagawa yung araw-araw na kailangan i-dump yung mga tubig, tapos nilinisan paligid. So, sino ba dapat? Ang pinakamalaking problema sa ngayon sa barangay, basura. Yun. Walang koleksyon ng garbage . So, maiipon yan, nandun lahat yung mga victors. Yung vectors na yan, maliit talaga utak niyan. Utak lamok, utak daga, wala . Pero malaking utak ng tao, hindi ginagamit para hindi i-attract yung daga, hindi i-attract yung lamok, para magkaroon tayo ng ganong sakit. So, yan. Yung opinion ko. Sabi, dapat umpisahan natin preventive medicine sa barangay level na trabaho na. Kasi, na-mention natin kanina, rabies. Maraming biktima ng rabies. Hindi nga ma-implement yung aso mo, tali mo . Diba? Barangay yan. So, kailangan talaga dito mag-uumpisa sa barangay talaga. Ito na naman, sabi ko, barangay. Ito may information ng rabies ng aso. Alam niyo, saan nanggagaling yung rabies? Yung aso kawawa, siya ang victim. Hindi siya gumagawa. Victim yan . Yung rabies na virus, dumapo sa kanya, saan galing? Nanggaling na naman sa daga. Yun, yung rabies, may daga. Yung daga, hindi apektado, pero pag tinamaan ng aso, yan, apektado na yun. Ganon. Ang daga, parang immune yan sa rabies na virus. Pag tumama sa aso at saka sa tao, yun, papasok talaga kasi vulnerable. Nagkakaroon din ng rabies yan dahil kakalkalin niya yung mga basura. Yan, ganon. Okay, so, doon niya makukuha yan. Nauna yung daga doon na may rabies. Pero siya, vector lang. Kaya di ba sinasabi ko, don't shoot the messenger. Yung daga, may problema lang talaga. Yung vector lang siya. So, eradicate ng mga daga kung pwede, pero para hindi ma-attract yung daga doon sa lugar na yan, linisin ng basura. Kasi, yung mga daga, alamok, ang utak ng mga yan, survival lang. Gusto lang mabuhay maghanap ng pagkain. Actually, itong leptospirosis is the deadly virus yan. Mayroon tayong mga kilalang mga... Lepto is the dengue. Iba, leptospirosis, ibang virus naman yan. Sa ECE ng daga. Ganun yun. So, ang daga, hindi niya alam na pala yung bacteria na yun, nasa ihi niya. Pagbabawalan mo yung daga, umihi, kung saan man. ano yan? Anong klaseng pag-iisip yan ng tao? Hindi. Siyempre, ang daga, iihi yan kung saan siya pwede umihi. Saan umiihi? Kung saan siya naghahanap ng pagkain. Nandun sa mga tubig, sa mga basura. Kung hindi siya pupunta doon para umihi, hindi magkakaroon ng leptospirosis na virus doon sa area na yun. Kaya, sinasabi natin ito, kasi kung ikaw may sugat, hindi mo naman ginagamot yung sugat mo, hindi mo inaalagaan yung sarili mo, basta ka na lang umaapak sa mga tubig na yan, nandun lahat yung mga klaseng virus. So, doon makakapitan ka. Correct. Yan na. Balik na naman ako doon. May utak ka para protektahan mo sarili mo. Alam mo na may sugat ka, pumasok ka pa rin doon. Sinisi mo yung daga.
Oh, mali ang isip ng mga tao, preventive med. Hindi, utak mo mas malaki kaysa yung utak ng daga. May sugat ka sa paa, simpleng-simple, huwag kang lumusob doon sa tubig na mayroong vector doon. Either magbota ka, or magtakpan mo yung sugat mo para hindi pumasok. Kung talagang kailangan lumusob ka, pumasok ka doon sa tubig, bilisan mo, pag-uwi mo ng bahay, maghugas ka ng soap and water, alcohol. Ang dali-dali nang sabihin yan. Okay. Yung rabies ba, Doc, namamatay yan sa init? Yung rabies? Kasi kapag kumain ka ng rabid dog, siyempre, luluto mo yon, dadaan sa init yan. Mamamatay ba yung rabies doon? Rabies is a virus, ganon. Lahat ng virus is heat labile ang tawag doon. Namamatay sa heat, okay, ang rabies. Pero may incubation ang virus. Lahat ng virus, mabilis yan kumalat. Sandali lang ang buhay niyan, kaya naghahanap ka agad niyang host. Ngayon, pagpasok ng host, bigla na mag-multiply yun. Ganon yan. So, yung heat na is a factor, sa dami ng organisms ng virus, mabilis pumasok, magka-infect. Kaya kung sabihin natin, mamamatay sa heat, yes, mamamatay sa heat. Pero sigurado ka, namatay ba lahat yun sa heat? Kung ano man ang gagawin mo. Kasi pagka, marami pa rin namumulutan ng aso. Ang sarap kasi. Yun nga, sinasabi natin na, alam nyo, yung virus, kaya nga yung term natin dito sa social media, naging viral. Naging viral kasi napakabilis kumalat ang magka-infect. Hindi mo kayang sugpuin yan ganun kabilis ang viral infection. Bago mo ma-atensyonan yan, kumalat na sa lahat ng good and bad. Ganun yan. So, yung infection ng tao, when it goes viral, kung pumasok sa katawan mo, dapat meron ka na ikarma dyan para laban ka agad. Huwag mong hintayin na papasok sa katawan mo. So, dito, pag mga ganyan na nakakapitan ka ng sakit, ito yung tinatawag nating immunocompromise. So, babagsak lahat ang mo. Yes. Well, ito nga, ay naramdaman ko rin kanina. Alam niyo yung change ng weather, change ng climate, change ng temperature, bigla. Nagkakaroon talaga tayo ng tao ng yung window of vulnerability. Marami iba-ibang sinasabi dito sa mga advertisements. May window of yung infection. Yung within a certain time yan, pwedeng minutes, pwedeng 1 hour, na yung immune system mo medyo magbubukas ng konti. Alam mo itong mga infection ito, opportunistic Papasok ka agad pagbukas yung bintana, yung window, papasok ka agad yan, mag-i-infect na yan, mag-umpisa na yan. Ngayon, yung window of opportunity, when it's open, kailangan maganda talaga immune system mo. So, yan na, ang remedy dyan, preventive, dapat ayos yung lifestyle mo. Tama yung pagkain mo, tama yung exercise mo, at tama yung supplements mo. No, isang araw, nakikinig na naman ako sa radyo din. Alam nyo, kung makinig kayo sa radyo, kahit 1 oras lang, kahit lahat ng stasyon, marinig mo naman itong kung 100 immune system boosters. Ang dami-dami niyan. Hindi lang tayo, ang dami-dami niyan. So, nalilito ang tao. Totoo ba to? Binobola lang tayo ng immune boosters. Hindi ho. Totoo yan. Ganon. Ngayon, ang sinasabi ko, immune booster, importante yan. Mabisa yan. Kung inom ka na, mamili ka na lang. Mamili ka ng, kung sinabi ng kapitbahay, kaibigan mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, eto, iniinom ko to. Tingnan mo, malakas ako yun. Bakit hindi nyo na gawin? Sundan nyo. Tingnan nyo effect sa inyo sarili. Hindi naman pwede sa lahat yon. Baka pwede naman sa'yo. Kung hindi pwede sa'yo, di change ka na iba. Baka mahal naman ito, di kumuha ka na mas mura. Lahat yon may bisa. Pero, parang loto yan Kung hindi ka tataya, hindi ka mananalo. Kung hindi ka iinom, hindi ka naman gagaling. Paano? O sige, subukan. Dito lang sa ikarma, ako, subok ko na. Alam ko na. Uminom ka, 2 linggo lang. Umpisahan na yung protection mo. Ganun yan. Bakit ka pagsusugal? Okay, ayun. May nagtatanong dito, si Miss Malana. Sabi niya, totoo po ba na pag type O ka, kapitan ka ng lamok o lapitin ka na sa lamok? Has nothing to do with the blood type. Walang type. No.
What? Ayun ba? Nabasa ko yan sa Encyclopedia Marites yun. You know? Nabasa ko. Ay, itong Encyclopedia Marites, marami mga information yun na para bang nakakainis sa mga aming mga practitioner ng doktor eh. Kasi yung balitang niya, sasabihin type O, type A, type A, BB, yung bang i-connecta diretso doon sa infection. Alam mo, yung leptovirus, yung dengue virus, hindi nagtitingin ng blood type walang pinipili yun. Walang pinipili yun. Tingnan mo yung mga pasyente na may lepto, nang may dengue. Iba-ibang blood type yan. Kasama ng blood type O. Universal lang yung blood type O. Parang readily available. Kaya, kung sakaling mas maraming tao may type O kaysa yung type AB. So, mas maraming tatamaan ng type O. Ganon. So, scientifically, medically, kung i-connect mo isang bagay, tingnan natin, prove mo, medically, scientific, hanapin nyo yung information na merong nagsasabi na totoo yan. Tanungin nyo lang sa akin, sabihin sa inyo, araw-araw ako nagbabasa, nagre-review, nag-aaral pa rin ako, wala ako nakikita ng ganyan. Sabi ko, kung meron kayong nakita information na mag-prove, sabihin nyo sa akin, pag-aralan ko, tingnan ko kung totoo, pero madalas nakikita ko yan sa Encyclopedia Marites. Ayan. Sinabi ng isa dun sa kaibigan, at sa kaibigan naniwala sa kaibigan, naniwala sa kamag-anak, naniwala sa hanggang naging viral. Hanggang naging viral. Ayun. Hanggang naging totoo. The lies repeatedly said, sabi niya, will become true. Alam na natin yung buhay na yan. Ito, monkey facts. Isa pa yan. Dahil tagulan, baka mamaya kakapit yan. Importanteng facts na naman. Saan ba nang gagaling itong monkey facts? Monkeypox is not waterborne, it is not airborne, it is a contact infection. Yun. Long contact infection. Ibig sabihin niya, kasiping mo ng isang linggo yung may monkeypox. Ganun lang. Paano nga kakapit ito sa isang tao? It's a contact disease. Parang meron ding virus yun. Didikitan mo yung may virus, ay yung may na-infected, didikit sa kanya. Pag hindi siya naligo ng isang linggo, o baka pwedeng pumasok sa katawan, infected na siya. Direct contact na matagal. Kasi unang contact niya, nakapitan ng victim, pero naligo. Next day, tumabi na naman siya. Naligo ulit. Ay, wala. The third, fourth day, tinabihan siya, kinapitan na siya, hindi na naligo. Yun. So, yung sinasabi natin, continuous intimate contact. Ibig sabihin yan, kasama mo yung infected person continuously at yung contact, skin-to-skin contact for a very long time. Yan. Kung hindi nangyari yon, chances are, hindi ka ma-infect ng may monkeypox. Ganun yan eh. Parang yung mga disease na isang magandang example, itong leprosy. Yes, kitong. Okay? Kitong is not directly infective on a short-term basis. Kasi maraming takot dyan eh. Yung sa mga leper colonies, hindi naman talaga infective na directly na sandali lang. Pwede mo hawakan nga yan eh. Pero maghugas ka, mag-hygiene ka, hindi ka talaga ma-infect. Ganun lang. So, monkeypox, ganun lang din. It's not directly infective contagious. You must be in contact with an infected person for a long time. So, itong monkeypox na ito, may kaugnayan din sa hygiene? Yes, correct. Well, all diseases, di lang monkeypox, sabihin ko, all diseases have some hygiene element. Kasi kung hindi ka disiplinadong tao, wala kang yung anything about hygiene, hindi ka naliligo, hindi ka nag-toothbrush, wala. Talagang kakapitan ka ng sakit eh. Meron certain level of hygiene na dapat i-maintain ang isang tao. Simple lang eh, maligo ka lang araw-araw. Gamitin mo sabon yung safeguard, kung ano man. Siyempre, ano ba yung mga commercial na 99% germ mamatay. Maniwala ka lang, huwag ka na mag-investigate. Basta sabihin mo, kung hihintay mo isang linggo bago mo gamitin, ano yun, talagang kakapitan ka. Okay, so yun ang tanong natin dito, yung bang dengue ay contagious din yan, nakakahawa ba? Hindi nakakahawa yun. Dengue is brought
to the patient by a vector, the mosquito, which lays the eggs sa loob ng victim, tapos dumadami yung virus sa loob ng katawan, at saka yun lang, hindi siya nakakahawa, nasa blood system lang. So ang dapat gawin lang, kung merong konting signs or symptoms of dengue infection, which is fever, lalo sa mga panahon nito, simpleng check-up din kaagad kasi meron tinitingnan doon yung platelet count. Kung bumabagsak, pwedeng yun, pwedeng hindi rin, pwedeng other things. Pero just to play safe, kung merong yung epidemic dyan sa area na yon, tapos may symptoms and signs of dengue, pa-check up, kahit na may duda, antibiotic agad, simpleng mawawala na yon. Madaling gamutin. Ang problema ng dengue is yung kapag ka bumaba ang blood platelet po dyan. Dengue can be cured, pero it has to be detected very early. Yung mga namatay, nakita ko na rin ko sa balita, yung mga namatay, malamang immunocompromised yun, o very young. Alam mo yung childhood, mga population natin, very weak walang sustansya Saka hindi naasikaso. Hindi naasikaso. Napabayaan. Kaya nga sinasabi natin dito, sa panahon nito, kung yung mga anak nyo, kung kapitbahay nyo na hospital lang may dengue, yan ang red flag sa inyo na mag-ingat kayo dyan sa mga anak ninyo kasi katabi na ninyo ang source ng dengue. So maglinis, lalo kayo maglilinis doon. Alert. Ang nakakahawa doon, hindi yung dengue, yung lamok. Yung lamok ang nagdadala ng sakit. Ganon. So, ayun, sabihin niya, magkapit bahay, nahawa siya dun. Nagkitingki din, nahawa dun sa may dengue. Ano ba naman kayo? Kinagat ka rin ng lamok na mayroong dengue. Hindi nahawa dun sa dun sa may dengue. Ganon lang. Yung kumagat na lamok doon sa kapitbahay mo, lumipat sa'yo. Yun. Kaya nagkaroon ka. Nagkaroon ka rin. Hindi mo sisisihin yung pasyente may dengue. Kasi may mo yung lamok na kumagat doon, kumagat din doon sa anak mo. Ganon yun. Okay. Yun. Tanong dito, sabi, ang monkeypox ba ay curable kasi napaka-morbid po ng itsura niya? Sabi. Yes. Monkeypox is curable. Okay, sinabi na yan, nasa balita, paulit ito sasabihin niya, pangit talaga tingnan. Nakakadiri talaga. Pero nakakamatay din. Nakakamatay din sa immunocompromised patients. Lagi natin sinasabi yan yung mga may comorbidities. Yung may comorbidities, problema din natin nung COVID pa yan Ang dami may comorbidity kaya maraming namatay bigla. Wala nang immune system. Nung nag-develop ang immune system kontra COVID, konti na namamatay sa COVID. The same with monkeypox. Bagong introduction yun sa human population. Etong human population, nagdi-develop pa lang na immunity against monkeypox. Yan yan. So ngayon, kung antimano, bago ka nagkaroon ng monkeypox infection, meron ka ng diabetes, hypertension, lahat itong mahina ng immune system mo, tapos tinamaan ka ng additional virus, kung mahina ang katawan mo, papatayin ka ng monkeypox. Okay, so magkakaroon ng complication. Yes, ngayon, eto na naman, balik na naman ako doon sa opinions ko, sisisihin mo naman ng monkeypox. Pero yung 10 taon ng buhay mo, abusado ka, wala kang disiplina, wala kang pangit na lifestyle, wala kang exercise, sisisihin mo yung dumapo ng monkeypox. Sinabi ko na sa iyo, 5 taon ko na sinasabi sa inyo, strengthen your immune system, hindi mo alam kung anong darating sa iyo next year, next month, ganon. Ngayon pa lang ihandaan mo na preventive medicine. So itong ikarma ay parang shield o pangsalag. Yes. Kalasag. Ano ba yung merong commercial na lumalabas na yung naka-armor? Ano yun? Yung merong vitamin yata. Tapos hindi makapasok lahat yung mga virus. Silin yata yun Silin, vitamin C. Yun, totoo yan. Kung titingnan mo, ang tao umiinom ng ikarma, maganda yung armor niya, kompleto. Hindi ka talaga tamaan ka man sa loob, madaling kang gumaling. So yan, dapat i-picture natin sa tao na i-armorize. So anong pagkakaiba ng monkeypox sa bulutong tubig? Well, it's almost the same symptoms caused by 2 different viruses. Ang bulutong is caused by a herpes chickenpox ito, herpes bulutong ganon. Ganon. Both are viruses
both are viruses na nakaka-infect ng human cell. Kung infect ang human cell, nagkakaroon ng reaction ng ang cell, yan nagkakaroon ng rashes. Yun. Ang common denominator, Ganon din sa measles. yan, ang common denominator ng lahat ito these are all viruses attacking the human system. Ganon, okay? So, ano ibang common denominator na maganda? All viral infections are self-limiting. Okay, self-limiting, di ba? Bakit may namatay ng chickenpox, may namatay ng measles, may namatay ng monkeypox? Kasi mas maganda yung health ng virus kaysa yung health ng victim. Ang victim, mahina na immune system. So, compromise siya, antimano, kaya siya namatay. Ganon. So, compromised immune system will lead to yung death ng victim. Ganon yun. So, yung the viral infection in itself, yung self-limiting yan. Darating hangganan yan, 3 araw, mamamatay na lang yung virus, mawawala sa katawan mo. Pero, kung sa second day pa lang, inatake ka na, ikaw na muna mamatay. Sinong may kasalanan? Ikaw, kasi meron kang heart condition na hindi mo inalagaan for the past 10 years. Tapos sisisihin mo itong bagong infection. Pag nakapitan ka ba ng ganitong klaseng virus, tataas ba ang iyong blood pressure? Yes. Okay. The blood pressure, yung elevation ng blood pressure is an effect of several variants. Ganyan. Mag-iisip ka lang, magalit ka lang tataas ang blood pressure mo. Ngayon, nagalit ka na nga dahil pinagalitan mo itong mga kasama mo sa bahay na pinapasok itong mga may sakit, dumating sa'yo. Ayun, infection na naman. Init na naman ulit, times 2 kasi nagalit ka doon sa kasama mo sa bahay. Tapos, ganun pa rin, nagalit ka dahil sa meron ka ng sakit. Kasi pagka may sakit ka, irritable ka, di ba? Yes. Well, that is yung stress. Stress causes elevated blood pressure. Stress causes a increase in blood sugar. So, yung dalawang element na nang ginagawa ng stress, pinapaano yung katawan mo. Ngayon, kung yung stress mo caused by yung init ng ulo mo that causes hypertension, will cause heart problems, will cause breathing problems, will cause vascular problems. Yun, matuluyan ka na ang mangyayari nun. Kaya ito, ang isa sa mga sanhi ng pagkamatay ng sikat na singer na si Freddie Aguilar. Yes. Nung tumaas ang kanyang blood sugar Okay. Nung tumaas na ang kanyang blood sugar, naapektuhan lahat yung mga vital organs niya. Yes. Kaya doon nakumatos siya. Multi-organ. Nakumatos siya. Well, yung fact na yun na yung tumaas yung blood sugar niya, yung pag-elevate ng blood sugar in an acute situation, ibig sabihin over 1 day, 1 week, 1 month, hindi yan ang pathogenesis niya. Ibig sabihin niya kung nag-develop. Malamang kung sabihin natin namatay sa high blood sugar, diabetic yan na matagal na. Sinasabi nila chronic disease chronic. Matagal na siyang may high blood sugar na hindi masyado magandang maintenance management niya. So, kung matagal na siya may high blood sugar, affected ang heart niya, affected ang kidney niya, affected ang utak niya, affected ang liver. So, multi-organ damage na yon. Yan ang nangyayari nun. So, ang mangyayari nun, walking time bomb, ano yung unang bibigay sa'yo? Pwedeng bumigay ang aneurysm mo, pwedeng bumigay ang puso mo, pwedeng bumigay ang kidney mo. Ang pinakamatagal yung kidney kasi may dialysis na So, nangyayari dyan. So, yan ang mga sequence ng mga sakit katulad na si Freddie Aguilar. Hindi ko alam ang detalya, pero kung sabihin nyo namatay dahil tumaas ang blood sugar niya, malamang mataas na matagal ang kanyang blood sugar. Hindi lang isang araw. Okay. So, ngayon, paano natin makukontrol ang pagtaas ng blood pressure? Well, blood pressure is a result of several things Pero yung chronic, yung essential hypertension na lumalabas lang sa older ages is a result of yung long-term damage. Ngayon, yung sinasabi ko, hypertension should be prevented. Umpisahan dapat yan early adult lives, ganon. Kasi doon nag-uumpisa ang mga stressful situations na lumalaban sa mga sakit ng tao. Kasi in the first 20 to 30 years of life, medyo flexible pa ang katawan natin Ano pa yung malambot pa.
Pagdating ng mga 40, kumukunat na yan eh. Parang, alam mo yung mga karne. Yung lumang karne, makunat Parang na. lumulutong ka na. Lumulutong ka na. So, dapat pagdating Kaya ng crispy 40, ka na. noong panahon niya, noon pa, na medyo maganda-ganda pa ng buhay ng tao, maganda pa ang lifestyle ng tao, yung life begins at 40. Kasi, yung sakit wala pa. Ang panahon ngayon, 30 pa lang. Mhm. Delikado na yung katawan ng mga tao. So 40 pa lang, baldado na eh. Ganon. Ito nga, nakapagtataka, yung lifespan ng tao ngayon, parang umabot ka ng 60. Pag umabot ka ng 60, marami nga nagta-thank you eh. Oh. Sabi niya, salamat, naabot ko yung 60, naging senior citizen na. Kasi yung lifespan ng tao ngayon. Hindi tulad nung naabot ka pa ng 90, 100. Well, ako yung evidence ng longevity ang tawag natin, long life. Tinitingnan ko, inoobserbahan ko, ini-interview ko yung mga taong dito kakilala ko, bakit umabot ka ng 90? Ano ang secret Ang father nyo. Si daddy is 97. Okay. O 97, going on 98. Ano yan? My He's father still will walking, be he's active. Mag-89 na this June 3. Yung father ko. Ano ang common denominator ng mga yung 90s eh? Lahat sila sinasabi nila, sa buong buhay nila, walang cellphone. Hindi, ganito yun. So, anong connection yan? Hindi, bili ako ng cellphone? Tatagal. Hindi. Ang sinasabi ko sa'yo, yung activity, lifestyle mo will determine your lifespan. Kasi, if you have yung ugali lifestyle mo is very sedentary. Sedentary, ibig sabihin yan, hindi ka gumagalaw eh. Hindi ka nag-e-exercise eh. Puro junk food ang kinakain mo. Ngayon, if yung sedentary ang lifestyle mo will take away 20 years of your life, ang normal na tao should live up to 80, at least 80, normal. Ngayon, kung sedentary ang life mo, maasahan mo, abot ka na ng 60. Ganun lang. Simple lang ng kanyan eh. Because in the first 30 years of life, hanggang 40, you must be active. Hindi yung nakaupo ka lang, nanonood ng TV, naglalaro ka ng gadget, hindi ka lumalabas, utos ka ng utos, at yung pagkain mo pangit. Yun yung ang problema. Hindi tulad nung unang panahon na kung manonood ka ng TV, tatayo ka para ilipat mo yung channel. Ngayon, nakasiga ka lang dahil sa remote. Remote lang. Lalabas ka, bibili ka ng sigarilyo, magta-tricycle ka pa. Imbis na nilakad mo na nga, may bisyo ka na nga, hindi mo pa kinontra ng lakad. Ganun lang. Ganun kasi. So, ayan na, explanation ko. Yung lifestyle mo will reduce by 20 years. Yung lifespan mo will be reduced by 20 years if yung ipilitin mo yung pangit na lifestyle. So, yung lifestyle, ano sinasabi natin dito? It's the full spectrum of yung self-care, yung exercise, hygiene, proper yung nutrition, at saka pagdating ng 40, it's supplementation. Kasi pagdating mo ng 40, pagod na yung mga organ systems mo eh. Kulang-kulang na eh. Puro mga used na eh. So, tutulungan mo ngayon ng katawan mo, supplementation. Yan ang sinasabi na lagi ko naririnig. Supplement. Ang tao, mahirap na para sa negosyo. May mga tao, Dok, na mayroon silang mga gamot na maintenance. Pero kapag ka nagpapawis, hindi na sila naggagamot. Oh. Well, that's 50% of the fight. Parang yan. Tama yun sa nag-exercise sila. Kasi you have to maintain the circulation. Pero ang maintenance medication, that helps the condition. Kasi yung maintenance, katulad ng the most, yung topic natin, hypertension, meron ng damage eh. Para bang yung kotse mo, may sira na yung kotse mo, kailangan mo ng maintenance. Pero ang remedyo mo, hindi ko muna gamitin. hindi naman remedyo yan eh. Ganun eh. Hindi mo gagamitin, lalong kakalawangin yun eh. Ang remedyo niyan is yung maintenance mo hanggang sa magamit mo ng katulad ng dati. Ganun yan eh. So, yung maintenance is an important thing para yung tulungan, yung para bang remedyohan mo yung damage that occurred for the past 10 years. Yun ang maintenance mo.
Ngayon, bibigyan ka uli ng opportunity para baguhin yan in the next 10 years. Pero yan ang gagawin mong exercise and disiplina, lifestyle change for improved condition. Ganun lang. Si Jerry Lamsen, isa sa mga e-karma user, palagi itong nag-i-exercise eh. Yan ang sinasabi ko. Alam Kaya mo, pakinggan natin yung testimonya ni Jerry Lamsen na parang mataas ang blood pressure niya, pero nung nag-i-karma siya, na-maintain niya yung kanyang blood pressure. Ready na? Si Jerry Lamsen. Okay, pakinggan natin. Ako po si Gerardo Lamsen. They call me Jerry. 57 years old. And then I'm using e-karma almost 1 year na. Nung na-diagnose din ako ng high blood. So kung minsan para akong hininga, nahihilo kung kan. Saka yung paglakad mo lang o pagtakbo, medyo pa na ako. Parang hinihingal. Na-discover ko yung e-karma sa pakikinig ko sa radyo sa umaga, kila Dr. Glenn. Siyang kasama yung sa announcer dito sa DWIC yata yun. Si Orly. Doon ko narinig. Tinry ko yung e-karma. Tinry ko yung capsule muna na e-karma. Bumili ako ng isang banig sa St. Joseph. Yung napansin ko parang naging yung paghingal na wala. Mayroon akong nagja-jogging ako twice a week. So ngayon, nabalik ko na yon. Kasi pag nagja-jogging ako noon, parang minsan hindi ko na makuha yung 5K na, kasi 5K hanggang dito doon sa amin, no? So kung minsan hindi ko na natatapos. So ngayon okay na ako, hindi ko na iniinda yung hingal. So yun ang tiwala ko doon sa e-karma na tinitik ko, na nakatulong sa akin sa health ko. So, paano nakatulong itong e-karma kay Jerry, Doc? Yeah, ito yung multifactorial na explanation kasi alam mo yung e-karma, meron siyang yung ingredients niya is puro metabolic effects ito antioxidant, anti-inflammatory, etc. Ganon. So, karamihan ng mga sakit, chronic diseases ng isang tao na nagpapahina sa katawan ay resulta ng chronic infection. Ganon. So ito si Jerry, napansin niya kasi sabihin natin 5 years before natin nakilala si Jerry, siya ay runner. Comment niya, he normally runs mga 5 kilometers. Okay. Tuwing tatakbo siya. Twice a week gumagawa niyan. Tapos ang sarili niya observation, increasingly hinihingal siya. So yung 5 kilometer niya hindi niya nagagawa. Okay? Mm-hmm. So kaya siya nag-iisip baka may sakit siya, may problema. Okay, nung nakita parang napapagod siya. Napapagod. Mm-hmm. So initial mga symptoms yan eh. So syempre gandang valid yung concern niya. And then narinig niya, hindi ko alam kung talagang pa-check up pero na-diagnose siya na hypertensive. So yung hypertension na yan, it's not a one-day thing, not a 1 week, 1 month. It's a chronic problem na nangyari na sa kanya. Palagay ko for over a year na meron na siyang hypertension na hindi nagagamot. Kasi kung hypertensive ang tao, hindi nakakaikot ng tama ang dugo, circulation. Circulation is compromised. Therefore, yung delivery ng energy, delivery ng sugar, delivery ng essential nutrition para ma-sustain mo yung energy mo, hindi nangyayari. Mm-hmm. Because of, sabihin natin, yung lagi ko sinasabi, kinakalawang na yung katawan mo, kalat na yung inflammation ng katawan mo sa marami kang mga organs. So, ginawa niya, uminom siya na itong nirecommend ko na e-karma. Kasi alam ko, ito, matatanggal yung kalawang ng katawan mo, ma-reduce mga inflammation ng katawan mo. Kung mangyari yon, babalik ang dati mong magandang metabolism. Mm-hmm. So, sinubukan ni Jerry yan. Actually, ginagawa lang natin 2 weeks trial.
siya ginawa niya 1 whole month. After yung consummation niya ng ikarma, naubos niya isang kahon dapat mga once a day, mga 3 months yan. Ginawa niya 1 month, one box. Ang observation niya, yun, parang pinaka-importanting sinabi niya, bumalik yung kanyang capability to run as usual dati. Yung naaabot niya, na hindi niya naabot, ngayon nabalikan niya. Ngayon, sasabi natin, hindi naman siya nag-change ng maintenance. Hindi naman niya dinagdagan o binawasan ng maintenance niya. Dinagdagan niya na lang ng ikarma. Okay. Nung dinagdag niya ng ikarma, doon niya na-observe na nag-improve yung kanyang overall general condition, including yung energy niya at saka yung parang ang tawag natin nun stamina. Kasi kung wala kang stamina, pwede kang tumakbo ng mabilis ng 5 minutes. Yes. Pero hindi mo magagawa yan ng 15 minutes. Kung stamina mo maganda, yung nagagawa mo ng 5 minutes, tuloy-tuloy na yun. So yan, nagawa na niya. So yan, ang conclusion ko dyan, ang ginawa ng ikarma, para bang na-tune up siya, nilinis niya, natanggal ang mga kalawang at saka parang nilubricate ang lahat ng sistema niya. Na-overhaul, kumbaga. Na-overhaul siya, kaya bumalik ang dati niyang sigla. Yun ang nangyayari dyan. So, meron tayong testimony na nagpapatunay na talagang itong ikarma nakakatulong sa pag-maintain ng pagbaba ng blood pressure. Kasi base sa pag-aaral ng Philippine Heart Association, 37% sa Pilipino suffers from hypertension. Noong 2021, highest ever recorded is 72% sa elderly Filipinos mayroong hypertension. At ngayon naman dito, sa pag-aaral din, scientific study from US noong 2005 by Rimando and colleagues from the USDA Department of Agriculture. Sinasabi rito na ang Nara extract, ito po yung ikarma, lowered bad cholesterol by 29%, Doc. Yes. Kasama ng blood sugar. Yeah, well, ito, ang i-point out ko lang dito sa research done by Rimando in 2005, using ang background nito sa hypertension is, the hypertension is caused by two events. Ang first event is vascular damage. Nasisira lang yung sa loob ng mga ugat. Bakit? Kasi ang naninira doon is yung high sugar content lagi. I-sustain yan, laging mataas. Ngayon, kung lagi may damage sa loob ng ugat, may damage, ang repair system ng human body para ayusin yung sirang ugat sa loob, tatapalan yan. Para bang sinasabi niya, ano ba yung ginagawa sa simento? Para bang para maging smooth. Tatapalan. Palitada. Ngayon, ang pampalitada ng sirang vessel ng tao is cholesterol. So, yung laging nasisirang blood vessel, tinatapalan ng cholesterol. Yung cholesterol, pakapal ng pakapal. Hanggang sa wala na madaanan yung sa loob. So, yung dalawang events na yun, vascular damage. So, iba yung high blood pressure sa cholesterol. Hindi. Ang high blood pressure is the result of intravascular damage compounded by cholesterol deposition. Yun. So, lumiit na nga ang ugat. Kaya nga nagkaroon ng hypertension. So, yan. So hindi na masyadong makadalo yung dugo. Hindi na talaga makadaloy. So, yun, tuloy-tuloy yung process ng vascular damage at saka ang tawag doon yung medical atherosclerosis. Yan ang nangyayari. Ngayon, ang research ni Rimando no 2005, nakita nila ano effect ng Nara extract on the hypertensive process. Ang ginagawa ng ikarma is nire-reduce na yung culprit, which is blood sugar. Reduce na nga yun. Ang pangalawa, nire-reduce niya rin ang bad cholesterol. Yan yung ginagamit ng palitada. Yun. So, wala ng palitada, wala ng damage, improve ang hypertension. Yun ang use ng yung Nara extract, which is ikarma.
Yun ang ano. So kung long term gagamitin, so it took you 5 to 10 years to damage your blood vessels, it's going to take you 5 to 10 years to repair them, restore them to normal. In the meantime, maintenance ang kailangan natin. May tanong na naman dito si Mr. Abalos. Paano raw nakakatulong ang ikarma sa adrenal glands? Adrenal glands, sabi niya. The adrenal gland is the source of adrenaline. Adrenaline is the culprit in hypertension. Okay, adrenaline is not a poison. Adrenaline is a hormone which controls the blood pressure of the human body. Ibig sabihin control because we need at certain times adrenaline. Adrenaline will keep you alive, keep you active, ganun adrenaline. Okay. So, yung mga example gayon, when you're in a boxing match or a wrestling match or a taekwondo match, kailangan mataas ang adrenaline, panlaban. Alam mo, tutulog-tulog ka doon sa ring, di ba? So, adrenaline surge yun, tawag doon. Okay, so adrenaline is controlled by the autonomic system. Wala kang control dyan eh. Ang control dyan is yung emotion mo lang. Pag-iisip mo na lang, yan, uutusan yung adrenaline gland mo to secrete more adrenaline. Okay, galit ka lang, sasabihin niya, oh, adrenaline. Ganun lang. Okay, anong pang-kontra ng yan, yung activity ng adrenaline? Paano makakatulong yung ikarma raw sa adrenal glands? Well, yan nga, ang ginagawa na, walang direct effect ang ikarma sa adrenal gland. Kasi sabi ko, it's autonomically controlled. Ikarma will control yung other parameters na kailangan sumabay dun sa adrenaline function. Okay. Ganon. So, ikarma will control yung kwan ng hypertension. Ganon. So, in the long term, ikarma will prevent hypertension. So, yung sobrang hypertension that will be caused by the surge of adrenaline. Kasi kung may surge ng adrenaline, hindi naman kaya ng ugat mo kasi wala kang ikarma, puputok. Yeah. O kaya atakihin ka. Ganun yan. So, you have to prepare the playing field. Sabi ko, minamention ko dati ito eh. In a game, in a sports game, there is a playing field. Okay, there are players, there are referees, there are marami. Pero kung ang playing field mo, ang basketball court mo, ang soccer field, pangit. Pangit ang laro. Anong gagaling ng players mo kung pangit ang playing field? Dalawa yun eh, adrenaline sa kanyang isa. Endorphin. Ayun. Sige, darating sana ako dyan eh. Ano pang kontra ng adrenaline? Yun, endorphin. Yan. So, paano mo kukontrahin naturally? Kasi autonomically controlled ang adrenaline. Autonomically controlled din ang endorphin. Paano? Well, example ko lang. Huwag niyo naman gawin. Pero sabi ko, the act of sexual satisfaction is an endorphinating event. Yun. Di ba naman, after a sexual event, yung sexual orgasm, anong pakiramdam mo? Di ba? Nakaka-experience ka ng orgasm, di ba? Halos matutulog ka na eh. Ganon. Yan ang endorphin feeling. Endorphin is dopamine. Endogenously induced morphine. Okay. The body can produce its own morphine eh. It does. So, yung feeling of yung endogenously produced morphine is yun. A sense of satisfaction, a sense of happiness. Okay. Endorphination will contradict adrenaline. Ayun. So, meron na naman tayo natutunan kay Dr. Glenn Soriano. Good morning sa ating mga listeners. Si Jaime Ignacio, Renato Jubiliano, si Brown Abalos Joe na ito ay nagtatanong. Si Gary Dalisay, pinapag-greet niya ng happy birthday. Si Madam Vicky Kalulot, ito yung kasama raw sa Dipray. At si Baroque Rodriguez, si Cel Morante, Mario Ico, si Esteban Garcia, si Romy Zabala, Randy Kilang, yung mga family Kilang sa Bacayao Norte, nakikinig. Si Michael Gonzales, sa pa-shoutout daw kay Catherine
ano ito? Catherine Micaela Gonzales, si Maricel Quinto, Roberto Nimer. Yun po yung mga viewers natin at sa mga nakikinig sa atin. Maraming salamat po. Sa susunod na naman pong Sabado, makakasama naman natin uli si Dr. Glenn Soriano ng iKarma Health Option. Sana marami kayong natutunan sa mga paliwanag ni Dr. Glenn. At kung mayroon kayong gustong ikonsulta, tumawag lang kayo sa kanyang numbers 0916-672-6056, 0919-991-7986. Sana naman hindi lang yung nakikinig at sana naman i-apply nyo naman lahat ng sinasabi natin dito para ito, happy weekend na naman kayo. Pagdating na itong second half of the year, June na. June na. Yun na. Oh. Panibagong ano na naman ito. So, mamaya, panibagong taon na uli. Ayan, half a year ang bilis ng panahon eh. Bilis na. Half a year na tayo. Okay, mayroon tayong pasyente naghihintay, Doc. Okay, happy weekend, everyone. Kasama natin sa technical side, si Eli Garcia, sa amigo your one and only in the morning, nag-iikarma na, nagbabalita ng tama, at naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open